sir, start na natin. Sir, first step natin, check muna natin sir yung exterior natin. Keeper, paano? Pa-start. Check natin yung ilaw sir. Ingat, ingat. Fog lights. High beam, low beam. Yes sir, high beam, low beam. Sir, dito check natin. Kabilang side. Yan, low beam, high beam. Yan sir. Sir, check na lang din natin kung may gas-gas. Ikot lang. Pero actually kanina, kinukuhanan ko naman siya para if ever bigla kang may makita, mare-review naman natin. Sa mag, sir, ito, mga quality check lang yan. Pero eventually, nabubura naman siya. So, LED, naka, ano na rin tayo, side turn lang po. Okay naman. Yun lang pala yung ano, no? Yung puti. Yes, sir. Yan, sir, ang sinasabi ko. Kasi di ba may rust proofing tayong tinatawag. Meron siyang tinatawag na factory rust proofing. Pero iba pa yung sinasabi namin Savvy rust proofing. Ang Savvy rust proofing kasi, sir, black. Ay, yung black, yes. Yun. So if ever sir, kung interested kayo, pwede nyo naman ibalik sir, papalagyan natin. Pero yan sir, meron naman siya factory rust proofing. Yun yung lagi nilang nilalagay na parang factory rust proofing. Yan na yun sir. Actually, may rust proofing naman na yan sir. Pero iba pa yung pinopromote namin na Savvy rust proofing is additional kasi sir. So even the ceramic coating sir, di ba to, may top coat naman siya. Pero yung ceramic coating kasi sir is additional top coat, parang ganun din yung ano niya eh. Ang pinaka parang idea niya na may rust proofing na, tapos lalagyan mo pa ng rust proofing para at least yung pinaka original rust proofing niya hindi madadamage. So yung ceramic coating sir, ganun din. Ceramic coating sir, maganda kasi number one, sa hair scratch, hindi siya basa-basa nagkakaroon ng hair scratch. For the UV, di ba sir, at ito sir, napapansin ko, kaya nagbibitak-bitak yung sa FC mo, nabibilad sa araw eh. So nandun din yung kahit pa paano magkaroon ka ng protection para hindi mag-discoloration ka agad yung sasakyan. Kasi normally pag puti naninilaw, diba ganun. So ceramic coating sir, meron kaming ino-offer. So pag just in case kung interested kayo, sabihan mo lang kami. Tapos yung Savvy rust proofing sir, nagpasabi ka ba sir? Wala eh no? Ito, I think meron. Di ba yan? Hindi sir, ito ano lang to, meron siya talaga parang fender liner na gano'n. Okay. Kasi yan sir, pang ano yan eh, NVH yan eh. Ano? Yung sa noise and vibration. Okay. So para hindi masyadong rinig. Yan yung purpose niyan sir. Okay. So kaya pagdating mo dito sir, meron siyang fender liner. Oo. Pero yung ganun sir, wala. Even dito sir sa likod. Yan sir. For this model, wala. Yes, yan sir. Ito fender liner lang yan. Inner lang yan sir. Pero sir, kahit ano, ang mga merong ganyan, yung mga high-end namin, like yan Civic, HRV, CRV, pero sa mga Brio, dati namin mga Mobilio, ganyan lang talaga sir. So just in case sir, yung nakakabit sa inyo is hindi hindi rin yung naka-rust proof sir. Okay. So pagka gusto nyong i-block yan sir, hanggang yan ito di ba? Nanga puti, pati yung doon sa harapan. Pati yung ilalim sir, no? Normally sir, hindi lahat ng ilalim. Yung mga kailangan sir sa ilalim, yun yung i-rust proof natin. Hindi sinasama sir yung mga parts na may mga rubberize sa mga under chassis natin kasi lulutong yun. At the same time, yung tubo ng exhaust natin, hindi siya nira-rust proof kasi mangangamoy naman yun pag uminit. So pero chassis sir, under chassis, kasama sir. So check ko dito sir, kung ito sir, hindi ka naka-rust proof. Okay. So yun din sir, sinabi din sa'yo, naka-factory rust proofing tayo. Okay. Pero yung sinasabi naming Savvy rust proofing, additional pa yun. Sir, dito sa bubong, check natin. Baka mamaya sir, kulay itim pala. Sige sir, ano natin sir. Para makita mo sir, walang mancha, walang ipot ng ibon. Kasi normally sir, pag may mga kliyente kami, sa mga ibang dealer kasi sir, na-expose siya, kumbaga sa open, naiiputan, nagkakaroon ng mga oxidation. So nagkakaroon ng parang mga mancha-mancha, naninilaw. So dito naman sir, okay naman tayo. So may mga alikabok lang sir, kasi nasa tabi tayo sir ng ng kalsada. Tsaka sir parang hindi pa nababasa yung kotse. So goods na goods. By the way sir, ang mileage natin 13 kilometers pa lang tinatakbo ng kotse. So dito sa likod sir, yan umiilaw. Sir, tatapakan ko. Check nyo sir kung umiilaw. Tapos yung reverse light po.
Okay naman sir. Sir, all LED sir, ito lang ang hindi natin LED sir. Okay. Madali lang naman siya palitan. Tapos, maganda dito sir, ito park light natin, yung pinaka, ano, puti na rin siya. Sir, if ever man palitan, hindi ito ma-void yung Hindi naman sir mabovoid. At least, lahat naman sir ng kinakabit natin na plug and play, hindi naman siya mabovoid. Unless, meron tayong kino-convert sir, yung mga ini-splice yan po. So for S variant sir, wala tayong tonneau cover. Pero may mga sa online sir, nasa around 3,000 lang naman. Kasi para mas ma-feel mo na flat. Kasi ito sir, hindi mo ma-feel na flat eh. Okay. So tonneau cover ito, 50-50. Tutulak mo lang sir, sige po, check nyo lang sir. Sa kabila sir, may lever po. Tulak lang po, yan, para ma-fold natin. Tapos tonneau cover na lang po ang kailangan natin sir. Tapos tools, nandito sir sa gilid. Okay. Tapos sir, sa spare tire natin nasa ilalim po. Ito sir, tusukin nyo lang po dito ng daliri. Okay. Tapos gagamitin lang po yung tools. Sige sir, Dito. sa loob lang sir. Yan. Tapos naka chain type yan sir dito sa ilalim. So bababa yan pagka niluwagan natin po. Okay. So pagbalik sir, hatangin lang po natin. Yan lang po. Okay. So ito sir, hindi siya na-move. Hindi na po siya na-move na forward and backward. Okay. Pero ito sir, yung sa pag-lean naman natin, pwede niya pang ilin ng konti. Yan, para hindi masyadong nakatayo sir yung pag-upo. Pero ito sir, natataas to. Ito yung headrest. Yes sir, yung headrest natin sir natataas naman po. Okay, okay. Yan po. So dito naman sir, meron tayong reverse camera naman. So kahit wala tayong reverse sensor, may camera naman po tayo. Tapos sir, naka-defogger, may wiper din po. Dito naman sa second row, 60-40 split type po, and then one touch tumble po. Okay. Yan sir. Tapos ito sir, may isofix tayo. Okay. So for the baby po, pwede natin kabitan sir. Sakto yan sir. Tapos dito naman sir, may client kasi ako nung nakaraan, hindi daw na ano, dito, ayan. Ito sir, hindi nalalak. Okay. Dapat dito kasi siya. Okay. Kasi ito naman part na to sir, para naman yung dul sir, para sa gitna. Okay, okay. So ito pang lock. Okay, okay yun. Yun din naman kasi sir, yan, yung pinaka-latch na yun sir, ikakabit mo muna yun dito. Tapos meron yung pinaka-lock niya dito po. So para maging 3-point po siya. Okay. Para tanggalin naman siya sir, ito, tutusukin mo lang siya sa pang seatbelt sir, Sige. para ma-release po. So yun yung latch, yung nasa Yes, baba. yan Yung nasa po. taas, ito yung ipapasok dito. Yes, dito po. Okay. Tapos yan sir, magkabila naman may isofix po. Okay. Tapos dito naman sir, yan, on-off. Okay. Tapos may 12 volts tayo dito sir. Okay. Tapos dito sir, na-adjust din po forward and backward. Pero mahirap sir pag di ka nakaupo eh. Medyo mabigat yung ano to. Okay. Kailangan may force. Yan. Okay. So kung medyo matangkad yun sa likod sir, pwede yan para ma-adjust mo sir. Okay. Pero baka most of the time, hindi mo naman pinupuno yung kotse. Yan sir, para pero mas... yung sa other side, kapag minove mo to lahat na yan? Yes sir. Yung ito sir, yung 40% mamumove niya dito, itong 60% mamumove niya rin Okay, okay. sa buong yan sir. Sir, dun muna kayo sa kabila. Okay. Explain ko sa inyo yung loob. Try lang po dun sa okay, sir. Yes sir, yung child lock din po. Same lang Opo. din. Yung gas pre, may sariling gas na to? Nakay sir na? Sir, yun sir, meron tayong kahit papano na 2 bars plus may 10 liters ka pa. Kasi normally yung iba naming unit, swerte to, meron 2 bars eh. Yung iba talagang as in wala ng bar sir. So yun sir, dito ma-applied, gumagana naman sir. Dito sir, tatanggalin ba natin sir? Pinatanggal mo ba yung pinatanggal ni sir? Yung plastic? Oo, pinatanggal. Pero ito okay na to. Okay na yan sir. So dito, parang may basahan lang. Ako. Oo, parang may yan eh, oh, parang may bumahing. Diyan na to sir, yung sa tawag dito, sa may tint natin. Okay. So dito sir, check muna natin sa side. Ganun din naman sir, left and right. Check natin sir, gumagalaw naman po. Kabilang side, okay naman. Pero adjust muna lang sa inyo sir mamaya. Central lock natin, window lock, 1 auto lang sir. Pero sa ngayon, wag niyo muna pong ibababa kasi kakatint lang po. Bigyan natin sir at least mga 4 days. 4 days.
Pag may bubble sir, sabihan nyo kami para kung sakali baka, yan sir, pag may mga nakikita kayong parang bubbles, normal lang yan sir kasi kakakabit lang. Bigyan natin sir ng time na mag-heal siya, and then pag hindi natanggal, pwede naman natin sir pa-replace na lang ulit. So dito sir, may vehicle stability assist na siya. Okay. So alam mo naman yun sir, meron naman na tayo dyan sir, no? Sa cornering, traction control, yan po. Dito sir, yung sa gasolina, tapos yung sa engine natin sir. Pagdating sir sa trunk, meron i-unlock mo lang dito para mabuksan nung nasa labas. For example, pupunta kayo sa mall and then kailangan sir ng i-check ng gwardiya, i-unlock lang po natin yung kotse. Unlock lang. Yes sir. So dito same lang din po. On off, fog lights, yan po. Tapos urethane naman. Okay. Tapos may audio controls, tapos meron tayong Bluetooth hands free. So dito naman sir, yan may sa wipers naman sir, tapos dito sa likod. Ito kasi wala ka niya sir, di ba? Yes. Ito sir yung up and down para sa harap. Dito naman sir yung pag-twist. Ito naman yung para sa likod naman natin. So dito sir, 13 kilometers. Yan po, makikita natin kung saan naka-position sir yung shift knob natin. P, R, yan po, with back camera. Yan po, neutral, drive. 1.5 liters sir yung engine natin, tapos CVT transmission naman po. So familiar naman po kayo since CVT na rin naman po yung sasakyan natin. So dito makikita nyo sir, yan mga range. So sa ngayon 58 kilometers sir, kaya niyang umabot for 2 liters. Pero sa totoo lang sir, kasi yung computation yan, yung kilometer per liter natin sa ngayon. Since ang kilometer per liter natin sir is 0.1, ibig sabihin hindi pa siya nagagamit ng ano. So tataas pa yun sir. So yan, napakasimple lang naman sir, basic lang naman sir yung mga ano natin. So nandito yung mga ilaw, yung ibang ilaw dito sir, problema. Yung mga ABS, EPS, so ito sir, naka EPS tayo, wala tayong maintenance. So maintenance natin, so katulad yung nangyari sa inyo sir sa Civic, pagka bumigay na yung motor, tsaka lang ano sir, pero ilang taon naman na kasi yun. Pero sa ngayon nagagamit nyo pa rin naman po. So dito naman sir, ang kinagandahan naman dito sir, advantage natin, may Apple CarPlay tayo. So Apple CarPlay natin and Auto Android sir, yun. Kailangan lang natin sir ng original na cord natin sir. So dito naman sir, USB, since wala naman tayong CD, so pwede ka naman mag MP3. Check natin sir kung tumutunog. Ayan. Bago lang yan sir, Justin Bieber. Ayan, so dito naman sir, habang nagdadrive ka, ganun din naman sir, same lang naman sa FC mo, ganyan po. So dito, controls ng aircon natin, air circulator, alam niyo naman sir yan, fog, sa front, check na rin natin sir kung gumagana. So yan, gumagana naman po, modes, sa baba, ayan, gumagana naman, sa baba lang, and front, gumagana naman yung front, so normally ganyan naman po. Max cool sir, for example, sobrang init, kailangan mo nang umalis. So kunwari, sa ngayon, baka ganyan yun sir, pag tumakbo ka na, malamig na, di ba? Sobrang init sir, max cool ka lang, todo na yan lahat. So ngayon, pag na-reach niya na yung temperature, max cool off mo lang sir, babalik na siya sa pinaka... Wala siyang thermostat. Sa thermostat natin sir, ito po. Okay. Ito naman sir. Pero may ano siya, may number siya. Sa number sir, wala. Actually ito lang sir, bar lang siya. Pero normally naman kasi sir, sa lahat ng Honda natin, ang pinaka thermostat, ang pinaka mataas natin sir, nasa 18. Yes. So normally 18, tapos ang pinaka mainit natin sir, nasa 28. So wala naman pong gumagamit nun sa ngayon. The more na pataasin ko siya, the more yes sir, na mas malamig. So mas mababa sir yung bar, mas mainit siya sir. So pinaka todo niyan sir, mag-reach up to 18. Yan po. Galing ni sir kasi taga Daikin eh. Ano talaga. So yan, on off sorry, on off sir ng AC. Ito naman sir sa compressor. Ito sir yung fan, pero kaya sinasabing on off ng AC kasi pag in off mo yan, pati yung AC mag-off na rin. So yan, off. So ngayon sir, reverse. Yan, reverse camera, neutral, drive. Ginagamit ang drive sir pagka gusto mo lang matipid, normal driving. Sir, pag sport po, and kung gusto niyo pong magkaroon ng engine brake, nagagamit siya pagka mga downhill, uphill, and L naman sir, kaya may L sa, for example sir, talagang nagpuno ka sir, nagpuno ka ng tao, tas may karga pang mga bagahe, so sobrang bigat, may pinuntahan kang lugar na sobrang taas, na nafe-feel mo parang hirap siya, i-L mo na sir para mag low gear po.
Kasi sir, alam ko sa Honda mo walang, sa Honda City may ganyan ba? May L ka rin ba? Meron naman. SN ano po, SNL yan. So meron ganyan. Kasi wala pa kasi paddle shifter. Walang paddle. Pag may paddle shifter kasi normally wala na kasi siyang L kasi nga yung S mo pwede mo siyang A1 po. So handbrake, so yan, wala, yun lang. Sad to say, maninibago ka, may handbrake kang hahawakan kasi may brake, may auto ano ka doon, brake hold. Tapos yan sir, yung mga ano po nandun po na binigay na po. Ito na. Armrester nandito. Sir, question, wala tong econ mode. So yun sir, ang difference niya from the Honda City actually sir, and even the Honda Civic, meron kasi siyang tinatawag na econ button. Wala siyang ganun sir, since kailangan niya sir kasi ng power. Okay. Yung econ button kasi sir, mapapansin mo nagbabago yung takbo niya and sa aircon. Yung dalawa, drive-by-wire sa engine. Tapos yung sa aircon, mapapansin mo pag in-on mo yun, parang humihina din yung aircon. Tapos yung hataw ng kotse mo nagbabago din pag may econ button. So ngayon sir, ang meron lang siya tinatawag na eco lamp. Yung eco lamp sir, parang ambient light sa mga Honda Civic. So yung mga greens nagpuputi, di ba sir? Yung eco lamp sir, sa ngayon di natin mapailaw. Pagka tumakbo ka sir, ito siya sir. Ayan, nasa gitna. Okay. So yun lang sir. So, parang icon siya. Yes sir, eco assist lang siya sir, para at least sinasabi sa inyo ng kotse na sir, itong pagdadrive mo matipid. Pero hindi siya talaga yung pinaka parang feature na makakatulong para makatipid. Kumbaga siya nakakatulong para sa driving habit mo, para mas maging matipid ka. Kasi iba yung econ button sir, kasi pag econ button talagang kokontrolin na ng ECU natin, aircon, drive-by-wire ng engine, talagang magbabago, kumbaga mafe-feel mo sa kotse. So kasi normally yung ganun parang at least mga 1 km per liter nakakatipid ka ng ganun eh. So ngayon sir, sad to say, si Honda BRV, all variants natin wala tayong tinatawag na econ button. So nag-i-start siya from the Honda City up to HRV, Civic, and CRV. So yung Brio wala din po, eco lamp din po. Kasi ang ano naman din sir, reasoning din po ni Planta, matipid kasi siya compared to other opponents namin na 1.5 kasi yung engine kasi natin sir 121 PS, so napakalakas sir. So sir, ito basic lang naman sir, no? Hindi naman ano, mamaya naman sir check natin yung remote engine start. Meron kasi tayong tinatawag na remote engine start. Pero ngayon sir, labas muna tayo. Last sir, check natin yung engine bay. Baka mamaya sir, yung sa rear wiper. Hindi ba natin matest? Sige sir, ang rear wiper natin sir, ito medyo iipon lang sir yung yung sa blade natin yung mga dust. Ikot lang natin sir yan. Sir. So intermittent, pag-ano siya, may timing naman siya sir. So yan, gusto mong bilisan, yan. So iikot mo lang sir. Okay. Kasi malamang sir, di ba? Ngayon ka lang may first time. Kumbaga lagi kasi si sir, from 1996 Honda Civic na sila until ito 2015 ba yan sir? Anong year model yan? 2017 year model FC na Civic. So ngayon lang sila magpapalit ng ibang model ng Honda. So all the way Honda sila. Honda number 1 daw eh. Japan number 1. JDM, di ba? Sir, check natin. So yun lang naman sir yung nabago sa'yo. So ito. Tapos yung tinatawag na defogger, meron ka rin naman doon. So ano naman, iniiwasan lang to sir pag sa mga kunwari hindi mo naman kailangan gamitin, tapos tanghaling tapat, yan nakakabasik sir ng salamin. Okay. Kasi yung linya dun sa likod sir umiinit, at the same time pag sobrang init din ng panahon, sasabay sir nagkakrak yung sir check natin sir yung engine. Last sir, keeper, last so yun, na-discuss naman na natin, na-discuss na ni Kiefer yung pagdating sa maintenance. Sa maintenance lang naman natin sir is, yun, una natin is first month or first 30 days, di po yung first PMS natin. Then after that is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Yun yung isang advantage namin compare sa isang brand na kino-consider mo. Kasi pagdating for example yung Toyota and even Mitsubishi, alam ko is every 5,000 sila or every 3 months, every 4 months, whichever comes first. So kami 6 months lang. Alam ko busy ka, di ba? So malaking tipid sa maintenance and even sa time niya sir.
So, yung maintenance sa warranty naman natin, sir, sa warranty is 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. Ang hindi po kasama sa mga warranties natin, yung mga consumable, sir, spark plug, yung bulb natin, all fluid, sir, yung belt natin, and yung mga bearing, sir, hindi siya kasama sa mga ano natin. And even, sir, actually yung paint natin hindi kasama sa warranty kasi syempre depende, sir, kung saan nyo pinapart yung kotse. Aside from that, ito, sir, yung battery natin is 1 year lang po yung warranty natin. So yun, 1.5 engine, sir, maninibago ka sa tipid nito, sir, kasi ilang taon ka ng 1.8 to 1.5. Pagdating sa takbo naman, sir, magagaanan ka din, sir, kasi full size yan ng sedan eh. So ganun, sir, ECU, nandito yung sa mga wala na dun, sir, sa loob yung yung mga fuse, nandito na, fuse box. So sa brake natin, sir, dito, sir, yung unang i-check, sir, ito po. So wag bubuksan dito, sir. Dito po lagi. Sa coolant naman po, sa washer natin. ABS, sir, yan, may ABS naman na tayo. 4-cylinder siya, inline 4 po. Tapos, sir, sa ngayon, baka mamaya magtaka ka. Ito, sir, number 1, nagbago na yung pwesto niya. Dati nasa block, ngayon nandito. So next, pagka baka mamaya makita po ng ibang mekaniko, sir, bakit tumatalsik? May tatalsik na, ayan, sir, may tumatalsik na langis na normally dapat dito hindi. Pero kasi, sir, ang explanation dyan, sir, nandito siya sa cover. So lahat ng tappet, sir, yung dito sa cam, so di ba, sir, pumipitik yan even dito, sir, pag binuksan mo. Normal lang po siya. Ang hindi normal, sir, yung ibang design, sir, na dito yun sa dipstick na sa block po. So ganun pa rin, sir, dual pa rin po yung fan natin, nag-automatic po yan sa aircon. Pag pinatay yung isa, mamamatay po yung isa, yan po, nagki-click. So ibig sabihin, okay naman po yung sa thermostat natin. Yung serpentine belt natin, iisa lang, sir. And then wala naman tayo masyadong gagalawin dito, sir. Alam ko, wala ka naman masyadong ginalaw din sa Civic. Basta, sir, pag may maramdaman kayo or anything na maging concern po, sabihan nyo lang po kami, pwede naman natin ipacheck, may warranty naman po tayo. So yun lang po, sir. So ngayon, wala lang siyang insulator. Yes, sir. So may nabibili po. And even kung gusto nyo, sir, magpalagay ng cover sa ilalim, may nabibili din naman po. Yes, sir. So yun, congratulations, sir. Ngayon, sir, last na i-demo ko lang, sir, yung remote engine start. So sa remote engine start, sir, make sure number 1, walang susi sa loob, and secondly, lahat, sir, nakasarado, even this one. Pag nakabukas, sir, di mo mare-remote engine start. Patayin ko lang, sir. Nag-init. Sakto lang. Ha? Sakto lang. Yung Sabi mo na final demo. So yun, sa remote engine start naman, sir, make sure yun nga, sarado na lahat, yung trunk natin, even dito sa hood, sir. Pindutin nyo lang, sir, yung lock po. Lock, tapos hold nyo lang yung hold button, 5 seconds, sir. Kailan natin mag-start. So pag-start yan, sir, start yung engine, and then naka-start na rin, sir, yung aircon natin. So pinapa-cool down yan, sir. So yung layo, sir, yung distance, sir, depende sa key fob mo kung gaano kalayo, sir, yung marireach siya, kung masasense siya. So wala siyang definite na kung gaano kalayo, kasi minsan, sir, kahit nandun tayo sa dulo, basta malakas yung yes, sir, madedetect yan naman, sir. Tapos ngayon, sir, safe naman yan, nakalock. Ngayon naman, sir, for example, tinatanong ng iba kung safe ba siya iwanan, kasi syempre naka-start, di ba? Actually, sir, pagka pinindot mo yung shift knob without yung key fob natin, mamamatay siya. So ngayon, for example, ito, sir, pagka pinindot ko yung key fob, sir,
Okay. Off na siya. So safety feature niya, sir. Just in case, sir, naka-remote engine start, sabihin natin naka-remote engine start ka, sir, and gusto mo nang i-drive, sir, kailangan mong gawin yung procedure na tatapakan yung preno and then push start para mag-start yung sasakyan. So ganun po. So sir, congrats sir. Baka ano po sir, baka may mga question po tayo. Sir, paano pala buksan yung gas tank? Sa gas tank naman natin, sir, dito po. Ito sir. Okay. Yan. Kasi dati sir, unlock mo lang tapos pipindutin lang nila. So ngayon yan naman po. So yan sir, malinis na malinis. Ayan. Tapos ikot lang sir. So ayan, may pressure lang. Kasi mainit na yan, no. Pero yan sir, dito na rin sir yung ano natin. Yan, at least 91, minimum 91 or higher. Tapos pagdating naman sir sa ano natin, PSI naman po. Sir, dito po. So sa ngayon 32-30 yan. May laman or wala? 32-30 sir. Tapos magva-vary na lang yan sir. For example, bigla ka nag-mugs, pero di ka naman nagmamag sir ng iba, di ba? Or nagbago ka ng specs ng gulong. So hindi na natin ito susundin sir. Pag nag-iba na yung specs ng So, gulong. 32 sa harap, 30. 30 sa likod sir. Okay. Regardless sir kung puno siya or hindi. Yan po yung pinaka-standard na po na PSI for Honda BRV po. So yun. Sir, pag may mga iba kayong concern, sabihan mo lang kami. Sir, add mo ako sa Facebook para madali nyo kung... Sa maintenance, sir, pwede mo naman kaming kontakin. Okay. So, for example, just in case, sir, walang tumawag sa inyo, sir, sabihan mo lang kami. Sir Edford, Sir Kiefer, ganitong date, kami na mag-aano sa inyo, mag-a-assign po. So, sir, congrats. Ito po. Thank you. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you, Kiefer. Thank you, sir. Sir, picture na tayo last.